At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika sa isang nakakagulat na kaganapan na patunayan ng korte na nagkaroon ng pandaraya sina President Kuting ng Norte Jr. at ang kanyang asawa na si First Lady Liza Smugs. Ang hindi inaasahang desisyon na ito ay nagdulot ng mga agam-agam at reaksyon mula sa buong bansa. Sa isang makasaysayang pagdinig sa Korte Suprema, binigyan ng mga testigo at ebidensya na nagpatibay ng mga alegasyon laban sa unang pamilya ng pandaraya sa nakaraang mga eleksyon. Ayon sa mga eksperto, ito ay isang seryosong isyu na maaaring magdulot ng matinding epekto sa political landscape ng bansa. Ang kaso ay pinangunahan ng Vice Presidente ng bansa, si Sara Duterte, na nagpatunay sa pamamagitan ng dokumentong ebidensya at testimonya ng mga eksperto na nagkaroon ng malawakang pandaraya sa mga boto noong nakaraang halalan. Ayon sa mga tagapagsalita ng korte, ang mga ebidensyang ipresenta ay nagbigay liwanag sa pagkakaroon ng sistemang manipulasyon at resulta ng halalan. Sa kabila ng mga aligasyon, maring itinanggi ng Pangulo at ng First Lady ang anumang pagkakasangkot sa pandaraya. Ayon sa kanilang mga abogado, walang sapat na batayan ang mga paratang at pawang peke lamang ang mga ebidensya na inilabas sa korte. Gayunpaman, ang desisyon ng korte ay nagbigay daan upang muling magsagawa ng mga legal na hakbang laban sa kanila. Sa ngayon, inaresto na si President Kuting ng Norte Jr. at ang kanyang asawa na si First Lady Liza Smugs batay sa mga utos ng korte. Ang mga taga-suporta ng mag-asawa ay nagtipon sa harap ng Malacanang upang ipahayag ang kanilang suporta. Ngunit nagkaroon din ng mga protesta mula sa mga kritiko ng administrasyon na nagsasabing hindi sapat ang hustisya sa bansa. Habang ang bansa ay nagmamasid sa susunod ng hakbang ng mga otoridad, ang tanong na umiiral ngayon ay kung paano nito maapektuhan ang kasalukuyang administrasyon at ang mga susunod na hakbang ng gobyerno. At heto nga mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. For calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Ang gagawin lang nila is aatakihin kanila sa confidential funds. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway, mga katrabaho pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin para magtrabaho. So, yun. So, they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa. Kasi nga, binitawan na namin yung budget. Sinabi namin sa inyo na yun. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee did the hearings doon sa privileged speech ni Congressman Valeriano, was it? So, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang nakamention na confidential funds sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa confidential funds. So, noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, naghahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya na we are talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why
pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, di ba, sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ang usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. So, yes, it's politically motivated, ma'am. Kasi, dahil hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. O sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabi ni PRD na yung president. Yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So, wala na tayong magawa niyan. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And then we cannot make it to a popular vote. He'll just, do the charter change and run as prime minister. Thanks. Ma'am, expression ng paghinay ang office niyo po dito at yung programa namin sa XFM sa Dito Katropa ay may establish na partnership na talaga. May referrals kami ng mga pasyente, tinatala sila ng Dr. Base, tapos nirespondihan. Sayang naman yung umpisahan namin partnership na mag-close yung office dito. Yes, kahit man ako, nasisayangan din ako sa effort nila Doc Chris at lahat ng mga satellite offices sa iba't ibang lugar. Dahil hindi naman ito sila kasi mga politiko karamihan sa kanila, mga lang talaga, mga Pilipino na gusto lang talaga tumulong at magtrabaho at magserbisyo sa taong bayan. Nasasayangan din ako at saka nakita ko kasi sa Davao City nung mayor ako na kailangan talaga ng iba't ibang satellite offices. Actually, ang tawag namin sa Davao City, district offices. Divided into 11 districts in Davao City. One district office per district. Political district, we call it. Nakikita ko kasi marami talagang mga tao na pag hindi malapit yung access nila sa government services, wala na rin sila talagang initiative na pumunta kung nasaan yung sentro. So, yes, nasasayangan din kami. Pero tingnan natin, sir, kung ano yung kalabasan na budget ng Office of the Vice President, and then we'll work around it and see what projects we still can do by January 2025. Thank you. Next, from the TV Garden. Starting from the Virgin Vice President. From the way things are, it is quite obvious that you are trend of demolition and being discredited because of the 2020 elections. My question is, are you eyeing the presidency in 2020? Wala pa yan sa mga plano ko, ma'am. I was asked kung tatakbo ba ako sa 2028 and then I answered doon sa mga kasamahan natin sa media sa National Capital Region. December 2026 would be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. First of all, from the OVP media, ang sabi po ni Deputy Speaker Suarez, bakit daw pare-parehas yung mga travel order na bakit pare-pareho na may travel order lahat ng mga officials ng OVP yung sinusulpina on the day of the hearing?
Ang accusation niya daw, merong malicious intent by recognition of double work. That is not true. In-explain ko na kanina, no? Walang mali siya yan. Meron kaming OVP anniversary sa November, 89th anniversary sa November 15. Lahat kami, tulad kami ni JC, nandito kami ngayon to discuss OVP anniversary for Panay and Negros Island. So, merong isa pumunta ng Cebu at merong isa his trip was not for a anniversary. Ang trip niya is to Caraga, preparing for possible typhoon sa December. Kasi usually Mindanao, December yung bagyo sa Mindanao. Experience namin doon. Even nung mayor ako, nakadalawang bagyo ako, December lagi ang Mindanao na bagyo. And then the other two, yes, Thanksgiving ang kanila, yung isa Bukidnon ng area. So, kahit ako man, wala din ako sa central office for after November 16 kasi tuloy-tuloy na yung mga Thanksgiving activities ng iba't ibang satellite offices. Busy ang Office of the Vice President ngayon kasi from our 89th anniversary, November 15, meron na kaming year-end celebration on November 29. So, pinasok namin lahat ng schedule between November 15 and November 29. And then, ang maiwan na lang for December are the Christmas gift giving doon sa Luzon sa NCR. Hello, so Mr. Kennedy. Hello. Yeah. Madam Vice President, Yes, your ma'am. father was spoken to have said na he's asking you to get out of politics. So it's your Yes, ma'am. Oo. Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo ako mayor, tumakbo ako vice mayor, sabihan niya ako na, darating tayo doon, ma'am. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the Vice President of everyone, hindi lang 32.2 million. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politika. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan. But it's always God's purpose that shall prevail. So, plano lang tayo ng plano, ma'am. Pero magtiwala din tayo sa Diyos. So, follow-up kayo, sir. Congratulations. Ma'am, yung speaking of former President Duterte, yung reaction po ninyo or yung your take po ninyo na nag-review sa part-attend na hearing na pinatawag sa kanya. Sa point ko, Well, that is his prerogative. Hindi ko alam kung bakit hindi siya umattend sa invitation and hearing ng Quadcom. But kung ano yung desisyon niya, tulad nung sinabi ko kanina, kung ano yung desisyon ng mga OVP personnel, doon lang din ako susuporta. Mahirap kasi sabihan ng tao, umattend ka or huwag ka umattend. Kasi siya yung uupo doon siya yung sasagot doon. Hindi naman ako, hindi naman ibang tao. So, kung ano yung desisyon nila, supportahan ko lang. Pero last na lang po ma'am sa question kanina na wala pa kayong invitation come November 15. So ma'am, given na may invitation, nagkakaroon po kayo ulit. Sa Quadcom, hindi na siguro. Hindi, ito ba yung Save the Queen? Bakit po kayo ma'am? Kung yung Save the Queen lang komentan ko na lang yan siya, ma'am. Kasi ma'am, walang gumagawa ng operation na sasabihin niya kung ano yung objective ng operation niya. Let's say, for example, ang operation ko ay Save the Queen. Napaka-obvious naman siguro nun na parang tipong ang aming operation ay to make sure that she becomes president and ang pangalan ng operation namin ay Save the Queen. Parang walang tanga na operator na ipapangalan mo sa operation mo ay kung ano yung objective mo.
And So, hindi ko pa kayo. So, pag-iisipan ko, ma'am. Pag gusto kong makipag-away, siguro, atan ako ba? Pero, sa ngayon kasi sabi ko kay JC, parang, sa January na lang makipag-away kasi nga sobrang busy talaga yung Thanksgiving ng 89th anniversary. And ito din yung introduction namin sa 90 years ng OPP next year. Thank you po. any more question? Last one question. Follow up, may replacement na ba kay Attorney Bono after his resignation as your official spokesperson? Wala pa, sir. Sa ngayon, wala pa kaming replacement for the Office of the Vice President spokesperson. And if you have recommendations or a short list, we'd welcome your recommendations. Last question. May tanong? Ikaw kanya. Oh, but no, napakahalaga ng Panay and Negros Island satellite office namin. Look, please. Last question. What can you say about the party list, the other party list identified during former president? Will be good at the times friends that are still running for. Sorry. What can you say about the party list and other IACP? identified party list that are the administration that are still running? Kabayan lang. Makabayan ka. And the list. ACT teachers, no? Yes, yes. Well, sa mga botante, pag-isipan ninyo kung susuportahan nyo yung ACT party list kasi kahit na convicted na sa child abuse yung kanilang nominee ay hindi pa rin nila pinapalitan. So, hindi ko alam. Hindi tama na isang grupo ng isang party list ng mga teachers ang kanilang nominee ay isang tao na convicted with the crime of child abuse. So, pag-isipan ninyong mabuti at bago kayo bumoto ng party list. And sa iba namang mga makabayan block na party list, ilang beses na inulit-ulit ng NTFL kung ano yung connection nila sa CPP, NPA, NDF. Yes, sir. We know Sorry, that sir. we know that you are close to Pastor Bitcoin. What can you say about this case? It's a good thing na he decided to surrender so that mas mapadali yung pag-hearing ng cases niya. And I understand he's fully cooperating with the courts. And sana ay matapos na i-resolve na yung kanyang mga kaso. Kung meron man siyang kailangan panagutan, then panagutan niya. Kung inosente man siya, then mapalaya na siya. One last word. Madam President, Ponce Espino Murad, Bacolod. Vice President pala. Sorry, parang nagmamadali ako, excited din. Paano mo ba ihambing ang iyong trabaho na ngayon nag-iisa ka na, compare mo na mayroong unity pa kayo ng administration ni President BBM. So, saan yung mas ganda na magtrabaho yung mag-isa o meron kasama? I don't like crowds. So, okay lang ako mag-isa. With the administration. Compare mo na ngayon na... Pareho lang naman eh. Nandun ako, ina-atake nila ako. Nung umalis ako, ina-atake din nila ako. So, kung may preference man ako, base ko sa personality ko, ayaw ko ng maraming tao. I don't like crowds. So, I can work. Ano naman namin sa Office of the Vice President, kung ano yung gusto ng tao gawin, sinasuportahan lang namin. So, kung sinabi ng tao na mag-action siya, then bigyan na sila ng support kung ano ba yung hindi nila or nire-require nila na assistance. And then, doon sa mga hindi naka-attend, meron doon na hindi naka-attend dahil sa activities ng OVP anniversary.
Ang anniversary ng OVP is on November 15, 89 years. Tama ba? The Chris. 89 years ang OVP. 89 pa, 89 years ang OVP this year. November 15 ang anniversary namin. So marami sa mga personal na galing sa central office nagpunta sa mga satellite offices dahil lahat ng satellite offices meron silang Thanksgiving, iba't ibang activities ng Thanksgiving. In fact, or sa island, set na kami sa November 17 na Thanksgiving. Ito din inaaklan din. Follow up after what happened sa after na release ng Tinibog. Will you be attending the one hearing come November 15? I've not received a formal invitation. Follow up, in question sa mga di umano ay irregularities sa mga acknowledgement receipts ARPO na di umano ay bogus as furious to code. Mayroon doon kasi magkakit sa pero tila yung isang kitabit na bold kayo. May mga pinakita ko po si Representative Akop na isang pero mga link na pwede ginamit yung pareho sa link na ginamit ni ASEC or Tonyo. What's your take on that, maybe? Siguro, well, my take on that is purely paninira. Kasi wala namang ganyan na mga lumalabas sa audit observation memorandum na nakuha namin sa buwan. And siguro ang venue po saan kami sumunod sa audit na hindi pa lang sa confidential kasi sa lahat ng audit na ginagawa sa aming opisina sa Office of the Vice President is in the Commission on Audit. So, as we said from the start, we have been fully cooperating with all the AOMs, answering all the questions of the auditors. Last na po, medyo bold na daw po yung relationship niyo with Senator Jaime, who is your friend. Sinabi ko yung relationship namin, sinabi ko lang, nung pinessage ko siya, yung kanyang reply, but sinabi naman niya sa akin na